Tito Show Love Stories presents The Mafia's Target Women, written by a living singer. Sa isang kumpanyang sikat, isang makisig na CEO ang nagpapatakbo nito. Pero, sa angking kagwapuhan, wala pa itong nililigawan o naging girlfriend sa buhay niya. Sa sobrang yaman niya, ni hindi siya nag-aaksaya ng kahit isang segundo para sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Bawat isa sa inyo ay may trabaho. Kapag nalaman ko lang na naging palpak kayo, sisiguraduhin kong hindi na kayo aabutan ng sikat na araw. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Nanggagalaiti sa galit niyang sabi sa kanyang mga tauhan. Maliwanag, Master. Sabay-sabay na tugon ang kanyang mga tauhan. Mabuti kung ganun. Sige, iwan niyo muna ako. Siya ay si Franklin Porter, nag-iisang namumuno sa grupong Venomous Core, na dating pinamumunuan ng kanyang lolo. Uli lang lubos na si Franklin. Namatay sa aksidente ang parehong mga magulang niya. Ang tanging nag-aalaga sa kanya ay ang kanyang sobrang mahal na Lolo Fred, o mas kilala bilang King Cobra, ng kanyang mga kasamahan sa grupo noon. Nasa kalagitnaan ng pag-inom ng alak si Franklin nang biglang pumasok sa kanyang opisina ang kanyang matalik na kaibigang si Riley, o mas kilala bilang Phantom, dahil isa rin siyang kasapi sa Venomous Core. Oh, bakit mong stress ka na naman, Brad? Nakakunot na naman kasi ang noo mo. Parang may kaaway ka na naman. Nitong si Riley. Palagi namang meron. Kailan pa ba ako nawala ng kaaway? Tugon naman nitong si Franklin sabay ngisi. Tss, kayang-kaya mo naman silang patumbahin lahat, di ba? Walang makakatalo sa Venomous Core. At ako ang makakapagpatunay niyan. Sagot naman nitong si Riley. Kumuha na rin ito ng baso at humingi ng alak na nasa harapan nila ngayon ni Franklin. Ayoko mo na ng gulo, Riley. Ayaw mo ng gulo? Pero narinig kong pinagagalitan mo ang ilang tauhan mo. Nakasalubong ko nga sila kanina eh. At mukhang inutusan mo pa para manggulo na naman ng mga kalaban mo sa negosyo. Tama ako, di ba? Wala naman bago eh. Ganyan naman talaga sa negosyo. Kung ayaw sumunod, paunahin na sa impyerno. Simpleng tugon ni Franklin, sabay inom ng alak. Sa bagay, may point ka naman doon. Kasi kapag nasanay sila sa kabaitan mo, aabasuhin ka nila. Tama. Kaya para lamang sa mahihina ang pagiging mabuti. Simula nung nawala sila mama, lagi na lang akong inaabuso ng ilang bata noon. Lagi akong inaasar na kesyo wala akong magulang, na sila meron. Hanggang sa nakita ko ni Lolo na kinakawawa ng ibang mga bata. Simula noon, hindi na ako pinalabas ng bahay. Tapos, ano nangyari? Akala ko dati mananatili lang akong mahina sa paningin ng iba. Not until I met this beautiful little lady. Siya ang naging klaro ko. Anak siya ng isang sikat na negosyante. Kaibigan ni Lolo ang ama niya. Ang pagkakatanda ko, ang pangalan niya ay Elise. Yan na lang ang natatandaan ko, tapos may paborito siyang teddy bear na laging dala at kulay brown yun. Nasa na siya ngayon? Di ko alam. Lakas at tama ng alak ko. Sa pagkakaalala ko kasi, nanirahan na sila sa ibang bansa. Baka nga isa na siyang successful na business owner ngayon eh. Bakit hindi mo siya subukang hanapin? O ipahanap man lang, para malaman mo kung nasaan siya. Ayokong guloy ng buhay niya.
Panigurado akong busy rin siya katulad ko at marami siyang ginagawa sa personal na buhay niya. Sa bagay, hindi bale, suggestion lang naman. Tumango-tango na lamang si Franklin sa itinugon ng kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, narito naman ang isang babaeng may balingkinitang katawan. Maputi, maganda't makinis ang balat. Siya ay si Elise Sarmiento. Isa siyang secret agent ng isang kumpanya. Sa lahat ng kanyang naging trabaho, walang naging palpak sa mga ito. Kaya sobrang pinagkakatiwalaan siya ng kanyang amo. What an easy encounter! Bulong ni Elise sa kanapangisi matapos niyang mapatay ang ibinilin sa kanya ng kanyang amo. Nang matapos ang kanyang trabaho, agad siyang pumunta ng opisina ng kanyang amo upang kunin ang kanyang sweldo. Pagdating niya pa lang sa bungad, ay sinalubong na siya ng pumapalakpak na kanyang amo na may ngiti sa mga labi nito. Good job! Good job! Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa iyo, Elise. Napakahusay mo. Pagpuri ng among lalaki ni Elise sa kanya. Siya ay si Don Felicio Regardolo, isa sa mga malalakas at kilala pagdating sa pagnenegosyo. Karamihan ng kanilang mga produkto at mahal ang mga presyo at dekalidad. Kaya lahat ng kanilang produkto ay sobrang sikat. Lalong-lalo na sa maraming bansa na nasa Asia. Basta't tumupad kayo sa naging usapan, madali lang akong kausap. Madali niyong makukuha ang gusto niyo. Tugon ni Elise sabay alis na sa opisinang iyon. Paglabas ng opisina ni Elise, nakasalubong niya ang kanyang kaibigan na nagtatrabaho bilang intern sa kumpanya na pinagtatrabahuhan niya bilang isang secret agent. Siya si Angelo. Oh, saan ka galing? Tanong ni Angelo kay Elise. Kay boss. Bakit? Tugon ni Elise. Anong meron? Bakit parang ang confident mo ngayon? I did my job, so they need to do their part. Anong part? Ang bayaran ako sa halagang gusto ko. Pero alam mo naman ang ugali ni boss, hindi ba? Alam na alam ko at kilalang kilala ko siya mula ulo hanggang talampakan niya. Kaya hindi niya ako pwedeng baligtarin dito. Kapag sumabit ako, sabit rin siya. Siya ang nanguutos eh. Kahit na, hindi mo ba nasaksihan yung ginawa niya sa isang secret agent niya dati? Alam ko yun. Pinatay niya ng dahil lang sa mali ang file na ibinigay sa kanya. Ayoko magaya ka sa kanya. Mabubuhay ka naman na hindi gumagawa ng maraming trabaho gaya ng ginagawa mo ngayon ah. Sikat ka model. Kilala sa industriya. Bakit kailangan pang pasukin mo ang gantong trabaho? Umiwas ng tingin si Elise. Wala. Sayang rin kasi ang kikitain ko dito. Malaki-laki pa kumpara sa pagmamodel ko. Mas malaki ang bawat patong sa ulo ng mga kalaban. Kaya nainggan niyo akong gawing silent job to. Since wala naman pakialam ang mga magulang ko sa kung ano mga gusto kong gawin sa buhay ko. Lagi silang nasa trabaho. Hindi nga nila ako matanong kung okay pa ba ako o buhay pa ba ako eh. Mahal na mahal ka ng daddy at mami mo. Kaya hinahayaan ka nila pero hindi nila alam na ganito ang isa mong pinagkakakitaan. Tumingin muli sa mga mata ni Angelo si Elise at matiim siyang tumitig sa mga mata nito. Kung papipiliin ka sa 300,000 at 1 million pesos, anong pipiliin mo? Bot? Kasi bakit kailangan mamili sa dalawa kung pwede naman piliin yung dalawa? Kasi mantakin mo, pera na yun oh. See? That's my point. Kaya huwag mo akong pagsabihan dyan dahil mukha ka rin naman pera gaya ko. We're best friends of course. Hindi mawawala sa atin yung pagiging mukhang pera. Sige na, mauna na ako. May mga aasikasuhin pa akong pinapaasikaso ni boss para sa misyon na gagawin ko. Sige, bye-bye. Kita-kits na lang sa Sunday. May magaganap sa amin, birthday party ng pamangkin ko. Huwag ka mawawala dun ha. Oo na. Sige na. Pupunta na ako. Bye, ingat. Tugon ni Elise sabay alis. May sariling kotseng kulay itim si Elise. At itong sinakyan niya patungo sa hidden place niya. Bilang isang secret agent.
Isa itong kwarto na punong-puno ng mga kagamitan niya sa pakikipaglaban. Dito niya rin pinaplano lahat ng mga ginagawa niya. Dito nakalagay kung sino ang uunahin niyang kikitilan ng buhay at kung sino ang ihuhuli niya't pahihirapan. Nasa kalagitnaan ng biyahe si Elise nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kaya napunta rito ang kanyang atensyon. Nasa passenger seat lang naman kasi ang cellphone niya at madali niya lang makikita kung sino ang tumatawag. Ito'y mula sa unknown number. Sino ba to? Tanong niya sa kanyang isipan bago sagutin ang tawag na iyon. Hello? Panimula niya nang masagot na niya ang tawag. Elise, pakihanap ang files ng Genwa Company. Parang may nakalusot kasing isang transaksyon ng Genwa sa kumpanya ko. Ito pala ang boss niya. Ito ang tumawag. Hay, ikaw pala yan, boss. Sige po, pauwi pa lang naman ako. Hanapin ko na lang po kapag nasa bahay na ako. Sige. Pa-update na lang ako kapag nahanap mo na. Noted, boss. Nang matapos ang usapan nilang iyon, namatay na agad ang tawag. Nasanay na si Elise sa ganong ugali ng kanyang amo. Kaya wala nang kaso sa kanya kung patayan man siya ng tawag o hindi. Nagsinungaling si Elise sa kanyang amo. Dahil ayaw niyang mabuko siya na mayroong inililihim na lugar kung saan niya binubuo ang lahat ng kanyang mga misyon. Hindi naman nagtagal at nakarating na agad siya sa kanyang sekretong lugar. Pati ang kanyang sasakyan ay inilagay niya sa garahe. Otomatiko namang nagsara ang garahe nang makapasok na ang kanyang sinasakyan. May pinto doon papasok sa mismong loob ng lugar na iyon. Kung ito'y ilalarawan, isa itong maliit na bahay. May isang kwarto at may underground room ito. Doon namamalagi si Elise. Tumatambay rin siya dito. Binili niya ang tagong bahay na iyon sa isa sa kanyang mga tiyahin na nasa abroad. Nakaka-excite naman ang next mission ko. Sa wakas, magagamit ko na rin ang mga M40 rifle ko. Patagal ko rin tong tinatago eh. Sayang naman kung hindi ko bibinyagan. Pulong ni Elise sa kanyang sarili. Napangisi na lamang siya habang patuloy na iniisip ang kanyang buong plano para sa kanyang bagong misyon na gagawin. Napalingon siya sa whiteboard na nasa harapan niya. Ang whiteboard ay ang nagsisilbing targets web ni Elise. Pumunta sa tapat ng isang lamesa doon si Elise at kinuha nito ang pinapakuha ng kanyang amo. Ang isang yellow folder na may kalakip na compilation ng important informations ng bawat kumpanya. Pero naalala niya ang napagkasunduan nila ng kanyang amo. Tiningnan niya ang kanyang wallet pero wala siyang nakitang laman ang kanyang digital bank account. Kaya nagtagis ang kanyang bagang. Mukhang kinalimutan na ng kanyang amo ang nasabing kanilang napag-usapan. Ang sabi ko, dalian ang pagsend nila dahil kailangan ko ng pera. Bakit ang tagal? Sinasawalang bahala na ba ni boss ang patungkol sa pera ko? Di pwede to. Ang alam ko sumusunod naman ako sa mga gusto nila. Bakit ang tagal ng sweldo? Aba, baka gusto niyang hindi magawa ang lahat ng mga pinapagawa na sa akin. Ani Elise, naakalain mong may ibang kausap. Kahit na ang totoo naman talaga ay siya pang mag-isa rito. Tinawagan niya ang kanyang amo na nang dahil sa pagkainip niyang magkapera. Wala pang ilang ring ay sinagot na agad ito ng kanyang amo. Oh, nasaan ka? Yung files? Nasaan na yung pera ko? Mariing tanong ni Elise. Anong perang pinagsasabi mo? Pelesyo, kung ayaw mong ibigay ang hinihingi kong halaga, hindi mo rin makukuha ang lahat ng gusto mo. Pasensyahan tayo pero kailangan mo akong bayaran. Kailangan ko yung pera ko. Tinatakot mo ba ako? Bakit tayo mo akong bayaran? Ang akala mo siguro nagbibiro ako, no? Sige, yan ang gusto mo eh. Magkita lang tayo sa libingan mo. Marami pa akong gagawin. Alice, pag-usapan natin ito ng maayos. Ibibigay ko na. Ito na. Tatawagan ko na ang sekretarya ko. Hintayin mo na lang. Saglit lang naman yun. Pasensya na akong natagalan. Basta, huwag mo lang iuurong ang lahat ng mga napag-usapan natin. Dapat, niisip mo yun kanina pa. Yung pera ko ha.
Huwag mong kakalimutan. Kapag kinalimutan mo, magkalimutan na tayo't wala kang makukuha sa aking detalye ni isa sa mga kalaban mo. Oo na! Ipapadala na nga eh. Basta sa akin mo pa rin ibibigay lahat ng files. Pinagkakatiwalaan kita. Huwag mo yun sayangin. Huwag mo kong kalabanin. Wala ngang kwenta yung mga tauhan mo eh. Pasalamat ka nga, mabait ako. Hindi mo ako masisindak. Gusto mong ipapatay kita ha? Kung kaya akong patayin ng mga tanga mong tauhan, mapapatay nila ako. Alam naman natin na wala kang ibang magagaling na tauhan kundi ako lang. Hindi ka kasi marunong pumili ng mga tauhan, kaya lagi kang natatalo ng mga kalaban mo sa industriya. Anong sabi mo? Bakit? Nasampal ka ba ng katotohanan? Totoo namang wala kang kwenta. At saka, walang kwenta yung mga tauhan mo. Paghawak na nga lang ng baril, mali-mali pa. Ang babagil pang kumilos. Sumusobra ka na. Huwag na huwag mo akong subukan, Don Felicio. Iba-iba ako sa mga secret agent po noon. O siya, sige na. Nasenda ng sekretarya ko. Malinaw na sa atin ang lahat ng pinag-usapan natin. Yung files, kailangan ko ngayon. Pakidala sa office ko. Dali. Sige, boss. Papunta na. Salamat. Agad na ibinabanan ni Elise ang tawag at nagtungo na naman sa office ng kanyang amo ngayon upang ihatid ang compilation ng files na hawak na. Dali-dali siyang umalis ng bahay na iyon. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan at ito'y pinaharurot ng may katamtamang bilis. Ilang sandali pa'y nakarating na nga ng office ng kanyang amo si Elise. Pagkarating niya roon, bumungad sa kanya ang kanyang amo na may hawak na transparent glass at ito'y may laman na branded na alak. Ito'y nakatalikod lang sa kanya. Nasaan na pinapakuha ko? Bungad na tanong ng amo ni Elise habang nananatili itong nakatalikod. Inilapag ni Elise ang compilation ng important files sa lamesa ng kanyang amo. Kasabay nito ang pagharap nito sa kanya. Good job! Ito ang pera mo. May karagdagang bilang na rin yan para hindi ka na nagdereklamo. You deserve it. Sabi ng amo ni Elise. Thank you, boss. Boss Don Felicio. Tugon naman ni Elise sabay kuha ng iniabot na perang nakasobre. My pleasure. You can hang out now. You need to prepare for your next mission. For now, just relax and have fun. It's already September. And now is the start of Christmas season here in the Philippines. So yeah, give yourself a reward. Saad ni Don Felicio at ngumiti. Sinuklian ng ngiti ni Elise ang pangiti ng kanyang amo. Minsan lang kasi ngumiti ito. Thank you, boss. Sige na, mauna pa ako. Gusto ko na rin magpahinga. Maaari na ba akong umuwi? You can go now. Wala naman na akong ibang ipapagawa sa'yo. Kung nabuburyong ka, pwede mo nang simulan ang mission mo. Sigurado ako mag-i-enjoy ka naman na sa mga gagawin mo sa susunod mong mission. And I know, you'll really like it. Having a lot of fun. Napangisi si Elise. I know. Lahat planado ko na kung paano ko sisimulan yung plano. I'm always ready. You know that. Alam kong nai-excite ka ng simulan. Hindi ka na makapaghintay na masimulan na. Tama ba? Yes, boss. Sobra. Well, you can do it now if you want to. Sige na, boss. Magpapahinga na muna ako. Nakakapagod yung mga nakaraang mission ko eh. Maybe after a month, I'll be back. Sure. Do what you want now. Tama na muna ang stress. Kailangan mong ipahinga yung sarili mo. Baka kapag nagkasakit ka, ako pa ang sasihin mo. Tama. Natumbok mo, boss. Good job. Tugon ni Elise na sinabayan na nakakalokong ngiti. Loko-loko ka talaga. Sige na, malis ka na dito sa opisina ko. Thanks for this compilation of important files. Thank you sa pagbibigay sa akin ng me time. Kahit na nakakataka. Hindi ka ba nilalagnat, boss? Aba, ayaw mo ba?
Gusto, boss. Gustong gusto, syempre. Makakalis ka na. Umiinit na ang ulo ko sa kakulitan mo. Okay, boss. Enjoy your stress era here inside of your messy office. O sabi mo? Wala, boss. Sige, alis na ako, boss. Hindi na hinintay pa ni Elise na makapagsalita pa ang kanyang amo at agad na siyang lumabas ng opisina nito. Ganyan ka-close si Elise at ang kanyang amo. Kaya lahat ng gusto ni Elise ay nasusunod dahil may lihim na pagtingin ng amo ni Elise sa kanya. Umuwi ng kanilang bahay si Elise. Busy ang kanyang ina at ama sa pag-aasikaso ng kanilang negosyo. Kaya wala ng time ang mga magulang niya sa kanya. Kahit na gustuhin niya kasing magkaroon ng time ang mga magulang niya para nakapag-banding naman sila, inisip na lang niya na para sa kapakanan ng kinabukasan nila ang pagiging busy ng kanyang mga magulang. Kaya nasanay na si Elise na kahit saan siya mapunta ay ayos lang. As long as hindi siya mapapahamak. Wala namang magagalit kahit saan ako magpunta. Ito ang laging sumasagi sa isip niya kapag gusto niya o naiisipan niya magsabi sa mga magulang niya. Iniisip tuloy ng kanilang mga kapitbahay nila na baka raw napapariwara na si Elise at pansin rin nila ang mga kinikilos ng dalaga. Pero walang pakialam sa kanila si Elise. Nakapokus ito sa kanyang mga trabaho. Pagkapasok pa lang ni Elise sa kwarto niya ay siya namang pagkatok ng isang kasambahay nila. Pinapababa siya dahil may bisita raw siya. Tinanong niya kung sino ito. Pero ang sabi lang ng kasambahay ay kaibigan ito ni Elise. Napairap na lamang sa hangin ng dalaga. Sinabi na lang niyang susunod siya at bababa na maya-maya. Kaya bumaba na ng hagdan ng kasambahay patungong living room. Kumunot ang noo ni Elise sabay bulong ng, ano na naman bang sadya ng bruhang to dito? Nang makapagpalit siya ng damit, bumaba siya kaagad. Nakita niya ang kaibigan niyang si Angelo na nakaupo sa sopa nila sa may living room. Oh, tapos na yung duty mo? Panimulang tanong ni Elise saka humalikip-kip. Oo, maaga ako nag-out. Pumayag naman si boss. Wala rin naman gaanong kailangan ayusin sa office kaya dumaan na ako dito. Sagot ni Angelo. Anong sadya mo dito sa bahay? Wala naman. May tatanungin lang. Akala ko ba? Wala. Bakit magtatanong ka sa akin ngayon? Ang gulo mo talaga kahit kailan. Full load ba ang skid mo ngayon? Marami bang pinapagawa sa'yo si boss? Pahinga ko ngayong buong week na to. May importante kasi akong mission next week. Kailangan ko raw paghandaan. So anong balak mo this whole week? Papasok ako bilang freelance model this week. Ang sabi ni boss, pahinga mo ng buong linggo, di ba? O bakit magmamodel ka ngayon? Para may kitain ako. Sayang naman kung tatambay lang ako sa buong linggo na to. Well, may point ka naman pero hindi ka ba napapagod? Napapagod? Malamang. Tawa ko eh. Anong tingin mo sa akin? Alien? Si Superwoman na walang kapaguran? Kung ganun, edi pahinga mo na lang muna yung katawan mo at isip mo. Yun kate. Yoko nga. Sayang pera pa yun. Ewan ko sa'yo. Basta ako, free ako ng 3 araw. Bakit? Anong meron? May mission ka rin ba na inutos ni boss? Oo. Ano yun? Ba't hindi ko alam? Ang mission ko, hanapan siya ng mapapangasawa. Sa tingin ko naman, magugustuhan niya ako. So I suggest if ever he wants to have a beautiful wife, just choose me. Yak! Ikaw? Papatulan ni boss, nahihibang ka na ba? Ang gwapo na kasi, be. Sayang kung hindi siya magiging akin. Mamamatay tao siya. Alam mo ang ugali niya tapos malalaman ko may lihim kang pagtingin kay boss. Huy, gising na sa katotohanan. Never magkakagusto sa'yo yun, panigurado. At yun na nga ang problema ko. Suspended ako ng 3 araw, te. Ang tanga mo kasi. Kung ano nung pinagsasabi mo. What if isama mo ako sa pagpi-freelancer mo? Hindi ka bagay doon. Kasi unang-una sa lahat, dapat makinis ka. Pangalawa, maganda ka. Pangatlo, marunong ka mag-post sa mga pang-model talaga. Meron ka ba lahat ng yun?
Aray ha? Hindi ka naman nananakit no? Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ko alam kung paano kita naging best friend. Grabe, sobrang totoo mo. Ayaw mo ba? Sige, magsisinungaling na lang ako. Sabihin ko na lang every time na magtatanong ka sa akin kung maganda ka pa ba o hindi na. Kung haggard ka ba o hindi, magsisinungaling na lang ako. Kahit naman hindi ka sinungaling, sabihin mo ang ending nun. Yun pa rin yung totoo. Wala naman pinagbago. Hala, ang OA mo. Baka umiyak ka pa dyan ha? What if? Umiyak nga talaga ako. Anong gagawin mo? Bibigyan ka ng tissue. Para ano at para saan? Pamunas ng puwet malamang. Tsaka, pamunas ng luha mo. Iiyak ka na kamo, hindi ba? Oh, di yun ang pamunas mo. Ay, hindi ko tuloy alam kung saang lupalop ng universe naglakbay ang utak mo. Natawa na lang silang dalawa dahil sa naging pag-uusap nila. Anong magandang gawin habang suspended ako? Biglang tanong ni Angelo. Alam ko na, pumunta ka ng beach, total isa ka namang beach. Bagay na bagay ka doon. Sagot ni Elise talatang may pagkasarkasmo ang pagkakasabi niya. Sinamahan pa niya ito ng nakakalokong ngiti. Kumunot ang noon ni Elise. Sabay sabing, anong konek ng pagka-beach ko sa pagbe-beach ko? Beach? Beach? Try mo kasing bigkasin, Diyos ko. Bitch? Tapos, bitch. Magkatunog. Tapos, ano naman kung magkatunog? Nagstay lang sa bahay nila Elias si Angelo. Inabot na nga siya ng gabi rito. Kaka-restock lang ng refrigerator nila Elias kaya marami itong laman. May mga tirapang fried chicken at sundaes. Nakita ito ni Angelo kaya hininginan niya ito. Ang sarap, Elise. Pumunta pala kayo ng Jolly Joy. Di nyo man lang ako inaya. Reklamo ni Angelo sabay subo ng fried chicken na hawak niya. Busy ka sa work nung nakaraan, di ba? So, ang akala ko hindi ka sasama kaya hindi na ako nangulit para makasama ka. Alam ko kasing maraming pinapagawa si boss sa'yo. Sagot ni Elise. Sabay lapit sa kinatatayuan ni Angelo at kumuha ng isang piraso ng fried chicken. Kinuha niya ang gravy na nasa refrigerator. Inilabas niya iyon at doon niya isinausaw ang fried chicken na hawak niya. Pahinga ko ng gravy? Ayoko, gumawa ka ng sayo. Ay, damot. Sige na, pahingi na kasi ako. Ayoko nga, gravy ko to eh. Damot mo talaga. Hindi mo naman mauubos yun eh. Sarap. Napapahot na lang si Angelo na siya namang ikinatawa ni Elise. Muntikan pa nitong maibuga ng dahil sa pagtawa niya. Para kang bibi kapag ginaganyan ka. Pangaasar nitong si Elise sa kaibigan niya. Napairap na lamang si Angelo. Sabay sabing, mapang-asar na nga, ang tamot pa. Aniya sabay napailing. What mine is mine only. You can have it because it's all mine. Edi wow, edi ikaw na? Talaga, nagpatuloy sa pagbabardugulan ng dalawa. Nang maghahaponan na, nagluto silang dalawa sa may kusina. Ang pag-aasaran ay normal na sa kanila. Ganun na kasi sila simula noong naging close na silang dalawa bilang magkaibigan. Nang matapos silang maghapunan, doon na rin natulog si Angelo. Para silang magkapatid kung magturingan, gamit ng isa, gamit na nilang dalawa. Kahit na laki silang nagbabardugalan, mahal na mahal nila ang isa't isa bilang magkaibigan. Kinabukasan, maagang nagising si Elise at nakapagluto na ito nang bumalik ito sa kwarto niya. Pagpasok niya ay kitang-kita niya ang tulog na kaibigan niya na si Angelo. Hanggang ngayon na 8:45 na ng umaga. Napapailing na lang si Elise. Paano nakakapasok ng maaga to kung ganito ang tulog niya? Tulog mantika ba naman? Ay, ani Elise at napasapo na lang sa kanyang noo. Habang tulog pa ang kanyang kaibigan, kinuha muna niya ang kanyang laptop at pumunta ng counter area sa may kusina. Kumuha siya ng upuan at doon pumesto at umupo. Nagtimpla na rin siya ng kanyang hot chocolate drink. Kumuha na rin siya ng isang slice ng vanilla flavored cake sa refrigerator nila. Saka bumalik sa kanyang pwesto.
Binuksan niya ang kanyang laptop at nagumpisa ng mag-email sa kanyang manager na kung pwedeng pumasok muna siya ng 1 linggo bilang model sa isang agency na available. Dahil malakas ang hatak ni Elise at sikat siyang model, madali niyang napapayag ang kanyang manager. Malakas rin kasi ang hatak ni Elise sa pagpe-present ng iba't ibang mga produkto mula sa iba't ibang brand. Isa rin siyang ambassador ng isang kumpanya na nagbebenta ng mga mamahaling mga damit at sapatos. Yes! May trabaho na agad ako. Hindi na ako mabuburyag dito sa bahay. Kikita na naman ako ng malaki-laki niyan. Nice one, self! Bulong niya habang pangiti niya iabot na hanggang tenga. Nasa kalagitnaan ng pagsa-celebrate si Elise nang biglang lumitaw ang kanyang kaibigan pagharap niya sa kanyang likuran. Ay, gagi multo! Halata sa reaksyon ni Elise na nagulat ito ng gusto. Kaya napatalon siya mula sa kanyang kinauupuan at lumayo ng bahagya. Be, ako to. Si Angelo? Parang zombie kong lumakad habang papalapit sa counter area ang kaibigan ni Elise na si Angelo habang ganun pa rin ang ayos ng buhok at itsura nito. Sino ba kasi ang hindi magugulat na bigla na lang susulpot sa likuran tapos ang ayos ng buhok ay nasa harap at magulo? Angelo, ano ba? Muntikan ko nang mahagis yung kinakain ko. Galit na ani Elise sa kaibigan niya sa kapadabog na bumalik sa kinaupo niya kanina. Inayos ni Angelo ang kanyang buhok at nagkusot-kusot ng mapupungay nilang mga mata. Sorry na. Kagigising ko lang kasi. Tapos bigla akong nagutom kaya dumiretso ako dito sa kusina niyo. Titignan ko kung meron pang makakain dyan na tira niyo. Tugon ni Angelo sa tonong minamalat. Bakit ka pa maghahanap ng tira-tira kung pwede namang kumain ka ng bagong lagay lang dyan sa refrigerator? May cake akong binili. Vanilla flavored cake nga lang yan. Ayoko ng milk chocolate, masyadong matamis eh. Pahingi ako. Kumuha ka ng plato mo dyan at kumuha ka na. Magtimpla ka na lang ng kape mo o kaya gatas. Kung gusto mo ng chocolate drink, meron dyan yung powdered chocolate drink. Napangiti na lamang si Angelo. Pambawi mo ba to sa akin kahapon? Pambawi? Pinagsasabi mo. Pambawi mo? Hindi ba't dinamutan mo ko kahapon ng gravy? Nanunuyo ka na ba? Nanunuyo ang potek. Hindi ah. Bakit naman kita susuyuin? Jowa ba kita? Yak! Ang panunuyo ay pang mga weak people lang. Hindi ako weak. Kaya hindi ako nanunuyo. Tsaka, matapos mo akong gulatin. Akala mo mapapatawa na kita? Utot mo. Mukha ka ng multo sa itsura mo. Ipapaalam ko lang para aware ka. Ang ganda ko namang multo. Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga lang. Kumain ka na lang dyan kung gusto mo pang mabuhay. Pagkasabi ni Elise noon, ay nilayasan na niya si Angelo. Dala-dala niya ang kanyang laptop, pati na mga pagkain niya na nasa counter area kinuha na niya rin. Pumunta si Elise sa balkonahin nila. Doon muna siya na malagi upang makalanghap na rin ng sariwang hangin at para na rin magawa niya ang gusto niya. I'm so done with her. Bulong na lamang ni Elise at napabuntong hininga ng malalim bago ito tuluyang umupo sa upuan na nasa tapat ng transparent glass rounded. Pagbukas pa lamang niya ng laptop, bumungad agad sa kanya ang email ng kanyang manager. Kaya nanlaki ang mga mata niya habang pinabasa ang buong laman ni email. Ayon sa email, pinapupunta ngayon si Elise sa opisina ng taong kliyente ng agency na papasukan niya. Wala lang sinayang pa ng minuto si Elise at agad niyang kinain ang kanyang pagkain at mabilis na tinungo ang kanyang closet para makakuha ng maisusuot niya. Agad siyang dumiretso sa kanyang banyo para maligo. Mabilis lang siyang naligo kaya agad siyang natapos. Nang makapagbihis at nakapagayos na si Elise, ay agad na siyang umalis ng bahay nila. Sinabihan niya na rin si Angelo na wala siya makakasama ngayon dahil aalis siya. Kaya umuwi na lang si Angelo sa bahay nila. Nang makasakay na si Elise sa kanyang kotse, ay pinaandar na niya ito ng may kabilisan. Pagdating niya sa kalagitnaan ng biyahe,
na stranded ang sinasakyan ng kotse. Traffic sa dinaanan niya at panigurado siyang medyo matatagalan siyang makapunta sa office ng kliyente ng agency na papasukan niya ngayon. Traffic na naman kasi. Nakakainis. Late na naman ako nito. Ayos. Napakaayos. Timing na timing. Kuhang-kuha ng araw na to ang buong inis ko. Buisit! 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 Reklamo ni Elise at pinagpapalo ang manubela ng sasakyan niya. Tagal! Ang tagal umusad, ano ba? Tugtong pa ni Elise, napahalok-hip-hip na lang siya nang dahil sa tagal na usad ng mga sasakyan. Nasa kalagitnaan siya ng traffic nang biglang may tumawag sa kanya. Ito ay ang manager niyang, si Nalia. Hello, manager. Baka hindi na ako makarating. Shoota kasi tong araw na to. Sobrang traffic, buisit. Panimula ni Elise na inis na. Kalma, Elise. Na-stuck rin daw ang sinasakyan ng client. Parehas lang kayo. Tugon ni manager niya. Ang malas lang talaga ng araw na to. Unang araw ng pagpapalik ko sa trabaho pero ganito na agad ang bungad. Wala na tuloy ako sa mood. Stuck ka na lang ng ilang oras dyan. Wala pa namang 30 minutes. Oh, kita mo? Yung client kasi stuck na ng 1 hour and 30 minutes sa traffic. O diba? Mas malala. What? Ang tagal na pala nilang stuck sa traffic na to. Bakit pa kasi ako nagkotse? Sana nagtaxi na lang ako. E di sana makakalakad na ako niyan at sisiksik sa traffic para makarating. Mukhang matatagalan na talaga kayo dyan. Baka iurong na lang ni boss yung schedule ng meeting nyo. Meeting? For? May mga suggestion kasi siya and gusto niyang masali sa meeting dahil ikaw daw ang mapipresenta ng product nila. Malaki naman ang offer at wala namang problema doon. Nice. Sige, manager. See you later. Mukhang uusod na rin ang mga sasakyan ngayon. Sa wakas, baka makarating na rin kami ng client dyan. Pakibilisan na lang at naghihintay dito si boss. Sasabihin ko na lang sa kanya na na-stuck ka rin sa traffic katulad ni client. Sige, manager. Thank you. See you later. Pagkasabi nito ni Elise, namatay na ang tawag. Kasabay naman nito ang paggalaw na ng mga sasakyan. Maya-maya ay naging maayos na at natapos na rin ang mga mahahabang traffic. Shucks! Parang hinigop lahat ng traffic yung lakas ko ngayon. Nangihina tuloy ako. Puisit kasi. Makadaan nga ng drive-thru at makabili muna ng makakain. Ani Elise at medyo binilisan ang pagtatakbo ng kotse. Fast forward. Nakarating agad si Elise sa location ng kanilang meeting. Pumasok na agad siya sa loob ng isang mamahaling restaurant at tinawagan ang kanyang manager para tanungin kung saang table sila nakapwesto. Nang mahanap ni Elise, ay agad siya ritong dumiretso. Binati niya muna ang magiging amo niya at ang kanyang kliyenteng makakausap nila. Siya ba yung sinasabi niyong model? Tanong ng kliyente. Tumango-tango ang manager ni Elise. Opo, sir. Siya po ang recommended ng lahat ng production teams. Tugon nito sabay ngumiti. Okay. Then, we can start tomorrow. Pupunta rin kasi ang isang kaibigan ko, bibisitahin ng negosyo ko. Bala ko siyang pumunta sa photoshoot bukas. So, ano? Sabi naman ng kliyente. Pinag-usapan nila ang oras, kinabukasan, at kung ano ang mga dapat na gawin ni Elise sa photoshoot para sa pag-promote ng panibago nilang produkto. Nang matapos ang usapan nila ay dumiretso agad sa bahay nila si Elise. Wala naman siyang ibang gagawin. Iahandaan niya lang kinabukasan ng kanyang sarili para sa magiging part-time job nila bilang isang model. Sa kabilang banda naman, si Franklin ay abala sa pag-aasikaso sa isang negosyo nilang papalubog na. Marami-rami ang kanyang inaasikaso mga papeles ngayon. Araw-araw siyang stress sa trabaho. Nasa opisina ngayon si Franklin
At kinakausap muna sa telepono ang ilan sa kanilang mga suppliers nang pumasok ang kanyang sekretarya. Bakit? Anong sadya mo rito? Tanong ni Franklin. Iniimbitahan po kayo ng kaibigan nyo. Siya daw po si Mr. Dan Villasentino. Kilala niyo po ba siya, Master? Tugon ang kanyang sekretarya. Oo, kilala ko siya. Arasan daw? Isasama ka rin po sa photoshoot para sa new product nila na ilalabas next week. Sige, magtatanong na rin ako kung sino-sino ang mga nararapat na kunin para mai-promote ang mga products natin. Sir, that's a great idea. Tapos, ang mga kukunin natin ay yung mga sikat na models o mga may impluwensyang mga tao sa social media na may karanasan na sa pagmamodelo para may lakas ang magiging hatak natin sa customers. Pwede, sige. Total, marami ka namang ideya sa kung paano natin mapapalagot, mapaparami ang sales. Ikaw na ang i-assign ko para dito. Marami pa akong kailangan asikasuhin sa office. Baala ka muna dyan. Sige po, sir. Umalis na agad si Franklin na makatugon na ang kanyang sekretarya. Pumunta ito sa hideout nila bilang mga sindikato. Tinignan niya kung may mga nalagas ba siyang mga tauhan o wala. Pero pagdating niya sa bungad ng pinto, sinalubong siya ng kanyang mga tauhan na may bahid ng kalungkutan sa kanilang mga muka. Dito pa lang ay alam na ni Franklin na nakalamang na naman ang kanilang kalaban. Master, naisa na naman tayo ng mga kalaban, sabi ng kanang kamay ni Franklin. Ilan na bang kumakalaban sa atin? At ano pa bang nakalap na mga impormasyon? Tanong bigla ni Franklin. Ayon sa ibang source natin, may ipinadalang babaeng spy ang kalaban natin. Ayon pa sa kanila, magaling daw ito at madiskarte pagdating sa pakikipaglaban at paggawa ng kanyang mismong trabaho. May trabaho pa raw ito pero hindi nila alam kung ano. Sagot ng kanang kamay nito. Bakit hindi nyo alam? Dapat alam nyo. Pues, hanapin nyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa spy na yan. Ayusin ninyo ang mga trabaho nyo. Para may silbi naman kayo. Masusunod, Master. Mga buwisit kayo. Ang tatanghapan nyo. Saka lang kayo matitino kapag kuhanan ng mga sweldo nyo. Nagre-reklamo pa kayo kapag may konting kumulang. Tapos ito lang na ipapagawa ko, hindi nyo pa magawa ng maayos. Mga buwisit talaga kayo. Sakit kayo sa ulo. Sigaw ni Franklin sa lahat ng kanyang mga tauhan. Master, papatayin po ba natin yung babae? Malamang! Pero ako ang papatay sa kanya kung magkataon man na mahuli natin siya agad. Noted, Master. Sige, diyan na muna kayo. Marami pa akong aasikasuhin sa office, pati sa bahay. Nandun pa ang ibang papers para sa mga projects at nasa kwarto ko pa lahat ng yun. Sige po, Master, ingat po kayo. Hindi na tumugon pa si Franklin at umalis na kanilang hideout place. Wala lang time para mag-relax ngayon si Franklin. Dahil marami ng problema ang sunod-sunod na dumarating sa kumpanya niya. Tulad ngayong araw na delayed ang supplies galing sa kanilang supplier ng branded na alak. Maghapong busy si Franklin. Wala siyang ibang ginawa kundi asikasuhin lang ang lahat ng mga pinoproblema niya sa kanyang kumpanya. Kahit na inaaya siya ng kanyang mga kaibigan, tumatanggi siya. Binibiro pa ito na baka hindi na raw siya makapag-asawa dahil hindi na siya malalapitan ng mga babaeng nasa bar. Tanging pagngisi na lang at pag-iling ang itinutugon ni Franklin. Kinabukasan, nagbihis ng maaga si Franklin ngayon. Dahil nitong araw kasi, gaganapin ang photoshoot kung saan may imbitado siya ng kanyang kaibigan. Paalis na sana siya ng kanyang mansyon na bigla siyang tawagan ng kanyang nag-iimbitang kaibigan. Ito'y kanyang lalaking kaibigan. "Hala bro, asan ka na?" Tanong ng nasa kabilang linya. "Papunta na ako. Nandiyan na ba yung model?" Ani Franklin bilang tugon. Bumuntong hininga na sa kabilang linya. "Oo, nandito na siya." "Sige na, pupunta na ako. Magkita na lang tayo dyan sa studio." "Sige,
Hintayin na lang kita rito. Marami tayong kailangan pag-usapan. Medyo matagal tayong hindi nagkita eh. Sige, sige. Mamaya na lang. Bye. Bye. Ingat sa biyahe. Nang matapos ang usapan nilang iyon, dali-daling lumabas si Franklin at sumakay sa kanyang sports car na kulay itim. Pinandar niya iyon ng may kabilisan. Walang traffic ngayon kaya mabilis lang siyang makarating sa studio kung saan gaganapin ang photoshoot. Ilang minuto pa ang lumipas at nakarating na nga siya sa mismong location. Bumaba siya agad at nagtuloy-tuloy sa loob ng studio. Bungad pa lang ay agad na siyang binati ng mga staff na naroon. Nang makarating na siya sa studio room, sinalubong siya agad ng isang mahigpit na yakap mula sa kanyang kaibigan. Namiss kita, Franklin. How's your business anyway? Bungad ng kanyang kaibigan. Fine. Still breathing the same air with you. And it's been a long time, Henry. Yeah, halika na. Upo ka muna sa may couch. Magpapahanda lang ako ng merienda. Paparating pa lang naman yung model na kinuha namin for the photo shoot, oh. Oh, nandito na pala siya. Hi, Miss Elise. Good morning. Hi, sir. Sorry, nalate ako. Sobrang traffic kasi eh. Yeah, ako rin. Mas nauna nga lang akong nakarating sa'yo. Siguro nasa bandang dulo ka pa kanina kaya ngayon ka lang nakarating. Anyways, let's start. Elise? Nauutal na mahinang banggit ni Franklin sa pangalan ng model na dumating. Napalingon siya rito. Laking gulat niya nang makita ang kabuuang mukha ng dalaga. Before we're going to start, I want to introduce to you my special handsome friend. He's Franklin. Franklin Porter. Franklin, this is Elise. She is one of the most popular model here in our country. Napatingin si Elise kay Franklin at nagtama ang kanilang mga mata. Nginitian ni Elise si Franklin sabay sabing, "Oh, Mr. Franklin Porter, ikaw po pala yan?" Wait, have you ever met once? Nagtatakang tanong ni Henry na siyang may-ari ng produktong ipepresent at imomodel ni Elise. Not yet. Ngayon ko lang siya nakita, sir. Siya po pala yung sinasabi niyo sa akin kahapon. Ang pogi po pala ni Sir Franklin. Nakangiting tugon ni Elise. Did you still remember me? Biglang tabong ni Franklin kay Elise. Kumunot ang noon ni Elise. Ano pong ibig niyo sabihin? Ngayon ko lang po kayo nakita at nakilala, sir. Did you still remember me po? Hindi mo ba ako naalala? Umiling si Elise. Hindi po eh. Pasensya na po. Bago pa nakatugon si Franklin, nagsalita na si Henry. Oh, mag-umpisa na tayo at nang matapos na agad tayo. Aniya at saka sumenyas na sa buong production team na magsisimula na sila. Simula na mag-umpisa na hanggang matapos ang photoshoot ay hindi na pinansin pa ni Elise si Franklin. Ito ay kinataka naman ng binata. Kaya nang paalis na si Elise sa studio room, sinundan niya si Elise. Ito naman ay kinainis ng dilaga. Napahinto sa paglalakad si Elise at pagdabog na hinarap si Franklin. Ano bang problema niyo, sir? Bakit niyo po ba ako sinusundan? Ano ba kailangan niyo sa akin? Naiiritang sunod-sunod ang tanong ni Elise. Napabuntong hininga na lamang si Franklin. Hindi mo ba talaga ako naalala, Elise? Ako to. Yung kababata mo noon. Ako si Franklin, Elise. Please naman. Ang tagal ko naghintay sa'yo. Bakit hindi mo man lang ipinaalam na nasa Pinas ka na? Humalakip-kip si Elise. Hindi kita kilala. Kaya pwede ba? Ano ba? Bitawan mo nga ako? Pilit na kumakalas sa pagkakahawak ng mahigpit ni Franklin si Elise sa kanyang braso. Ako to. Yung kababata mo, ako to, please. Alalahanin mo naman ako. Hindi nga kita kilala. Hindi kita naaalala. Hindi nga kita kilala eh. Ano ba? Tiglan mo na nga ako? Hindi ako naniniwalang hindi mo ako naalala, Elise. Alam ko na nagsisinungaling ka lang. Kaya please, sabihin mo naman yung totoo mo. Namiss kita. Pwes, wala akong pakialam. Di nga kita kilala.
Kilala mo ko. Kilalang kilala mo ko. Hindi nga kita kilala. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ako naniniwalang hindi mo ko kilala. Fine. Kilala kita. Pero hindi pwedeng may makakitang kilala na natin ng isa't isa. Hindi pwedeng makitang malapit ako sa'yo. Dahil kilalang kilala natin ng isa't isa. Simula nung mga bata pa tayo. Ha? Bakit naman? Bakit hindi pwede? Namiss kita ng sobra. Kahit isang yakap lang naman mula sa matalik kong naging kaibigan simula nung pagkabata. Hindi pwede? Hindi nga. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Nagtatanong lang naman ako Ayokong mapalapit ulit sa'yo. Ayokong mapahamak ako. Ha? Anong mapahamak? Nanlaki ang mata ni Franklin nang maglabas bigla ng baril si Elise at ito'y tinutok sa kanya. Napataas na lang agad ng 2 kamay sa ere si Franklin. Anong gagawin mo? Ibaba mo yan, please! Ibaba mo yan! Sigaw ni Franklin. Ngumisi si Elise. Because you're my target. You're my enemy. Is it because of money? Of course. Pera na yun. Alangan naman tanggihan ko kung grasya ng mismo lumalapit sa akin. Bakit kailangan ako pa ang papatayin mo? Dahil nga ikaw ang target ko na iniuutos sa akin. Napakakulit naman ng kaluluwa mo. Wag mong gawin yan. Maawa ka. Wag. Ibaba mo yung baril, Liz. Di ko yan. Kilala kita. Hindi na kita kilala ngayon. Wala na akong kilalang Franklin ngayon. Ang tanging alam ko lang, papatayin kita. Pagkatapos nun, makukuha ko na ang pera ko. Kaya wag mo akong inuutusan dahil alam ko ang ginagawa ko. Patuloy lang na tinututukan ng baril ni Elise si Franklin. Nagulat na lang siya nang biglang lumuhod si Franklin sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Hindi mo ako makukuha sa pagganyan-ganyan mo. Sigaw ni Elise, pero hindi ito pinakinggan ni Franklin. Maya-maya pa'y may narinig na ilang paghikbis si Elise at mula iyon kay Franklin. Nakaramdam ng taranta si Elise. Umiiyak ka ba? Tanong nito at dahan-dahan na nilapitan ng binata. Gusto ko lang naman sabihin sa'yo na matagal na kitang hinihintay. Matagal kitang hinintay. Hindi ko lang matanggap na ito pala magiging bunga ng paghihintay ko. Na ang babaeng gusto ko ay gustong kitilin ang buhay ko. Tagal kong naghintay. Hindi ko lang matanggap na ganito ang kahahantungan ng paghihintay ko. Teka nga, kinokonsensya mo ba ako? Hindi umimik si Franklin. Siya ay humikbi pa rin. Huwag kang gumanan sa harapan ko. Reklamo ni Elise habang kunot ang noon nito. Ito ba talaga ang gusto mo? Ang patayin ako? Sige. Patayin mo na ako. Bakit? Kapag papinatay niyo ako, magiging payapa pa ang buhay niyo? Hindi. Basta lang gugulo ang bawat buhay niyo kapag pinatay niyo ako. Kapag namatay ka, makukuha ko na yung pera ko at magpapakasaya. Kaya papatayin na kita para may pera ako. Binabalaan na kita, Elise. Wag na wag mong gagawin to. Please. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Si Elise ay handa nang iputok ang baril kay Franklin. Ngunit hindi niya magawa. May pumipigil sa kanya. Isang damdaming hindi niya maitanggi. Sa halip na kalabitin ng gatilyo, ibinaba niya ang baril at tuluyang bumigay sa kanyang emosyon. Akala ko kaya ko. Akala ko nakalimot na ako. Hindi pa pala. Umiiyak niyang sabi. Sinubukan siyang kausapin ni Franklin. Sinabing kilala niya ang tunay ni Elise at inihimok siyang bumalik sa dati niyang sarili. Ngunit galit
at hinanakit ang sagot ni Elise. Inilahad niyang kahit sariling pamilya niya ay walang pakialam sa kanya. Sa kabila ng matikas na pananalita ni Elise, hindi sumuko si Franklin. Tumayo siya at sinabing siya mismo ay may pakialam kay Elise dahil mahal niya ito. Sinubukan niyang gawing magaan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagbibiro. Pinuna ang pagbabago ng estilo ng pananamit ni Elise at sinabing mas gusto niya ang dati nitong itsura. Hindi nagtagal, nahulog din si Elise sa mga banat ng binata at napangiti. Baliw, sabi niya, ngunit hindi may kubli ang tuwa sa kanyang muka. Habang patuloy ang kanilang usapan, tinanong ni Franklin kung maaari siyang manligaw. Ngunit sagot ni Elise, sila mami na lang ligawan mo. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang misyon ni Elise. Inamin niyang hindi niya maaaring basta nalang talikuran ng lahat dahil nasa panganib ang buhay ni Franklin. Ang kanyang amo, si Don Felicio, ay maaaring pumatay kay Franklin kung hindi siya kumilos. Ako na ang tatapos sa kanya bago pa niya tayo unahan. Determinadong sabi ni Elise. Pilit siyang pinigilan ni Franklin, ngunit matibay ang kanyang pasya. Alam niyang oras na para pagbayaran ni Don Felicio ang lahat ng kasamaan nito, lalo na sa kanya. Matapos ang usapan, tuluyang nagpaalam si Elise kay Franklin upang tapusin ang kanyang misyon. Dumiretso siya sa opisina ni Don Felicio, ngunit bago niya harapin ang kanyang amo, dumaan muna siya sa CCTV private room upang patayin ang mga kamera. Ayaw niyang may makakita sa kanyang gagawin. Habang pinapatay niya mga CCTV, bumulong siya sa sarili. Panahon na. Panahon na para singilin ka sa lahat ng ginawa mo, Don Felicio. Matapang niyang pinaandar ang kanyang kotse at humarurot patungo sa kanyang huling misyon. Matapos patayin si Don Felicio, agad na kinalkal ni Elise ang mga mahahalagang dokumento sa opisina ng kanyang dating amo upang makahanap ng ebidensya laban dito. Hindi lang siya basta umalis. Iniwan din niya ang kanyang resignation letter bilang hudyat ng kanyang tuluyang pagtalikod sa madilim na mundo na kanyang kinabibilangan noon. Sinigurado niyang walang makakahalata sa kanyang ginawa, kaya maiangat niyang lumabas ng gusali gamit ang mask at hoodie upang hindi siya mamukhahan sa CCTV. Pagkatapos, mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at nagtungo kay Franklin, ang lalaking kanyang minamahal. Habang nasa biyahe, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kaibigan na si Angelo na may dalang nakakagulat na balita. Natagpo ang patay si Don Felicio. Maraming haka-haka tungkol sa pagkamatay nito, ngunit walang makapagpatunay kung sino ang may kagagawan. Lalo pang nag-alala si Elise nang marinig niyang may nakakita sa kanya na pumasok sa gusali bago mangyari ang insidente. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya laban sa kanya. Kaya pilit niyang pinanatili ang kanyang kalmado at umakto na parang wala siyang alam sa nangyari. Nagpatuloy ang tanungan ni Angelo, na tila hindi lubos na kumbinsido sa mga sagot si Elise. Gayunpaman, mabilis mag-isip si Elise at nagawa niyang magpaliwanag ng maayos. Sinabing nagpunta lang siya sa kumpanya upang ayusin ang ilang problema sa suppliers. Hindi rin siya nahagip ng CCTV sa finance department dahil madalas itong pumapalya. Isang bagay na nagtrabaho sa kanyang pabor. Sa huli, tila napaniwala niya si Angelo na nagpaalam na lamang at sinabing i-update siya sa kaso ni Don Felicio. Nang matapos ang tawag, huminga ng malalim si Elise. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ngunit sa ngayon,
Kailangan lang niyang manatiling maingat upang mapanatili ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Matapos ang tensyonadong pag-uusap nila ni Angelo, nakahinga ng malawag si Elise. Akala ko mahuhuli na niya ako. Buti na lang at madali lang siyang utuin. At buti na lang talaga. Pagaling akong gumawa ng rason dahil kung hindi, kanina niya pa ako nahuli. Bulong niya sa sarili habang nagmamaneho patungo sa gusali kung saan nagtatrabaho si Franklin. Pagkarating niya, agad niyang tinanong ang receptionist kung nasaan ang opisina nito. Bago pa man siya makarating doon, nasalubong na niya si Franklin. Napangiti silang pareho at agad siyang niyakap ng binata. Salamat naman at ligtas kang nakabalik sa akin. Akala ko na paano na ang mahal ko. Huwag mo na akong iwan ha. Di ko kakayanin. Di ko kakayanin, mahal ko. Malambing na sabi ni Franklin, sabay halik sa noo ng dilaga. Napangiti si Elise. Hindi na ako mawawala pa sa tabi mo. Nandito na ako, Franklin. At hindi na ako papayag ni ihiwalay ka pa sa akin ulit. Dahil hahanapin kita. Hahanapin kita. Lumipas ang 3 buwan at napagpasyahan nilang sabihin sa mga magulang ni Elise ang kanilang relasyon. Kabado si Franklin, kaya niyakap siya ni Elise. Ready ka na ba, Habi? Tanong niya. Huminga ng malalim si Franklin at inulit sa sarili. Breathe in, breathe out. Kaya ko to. Para sa minamahal ko, kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob dahil lalaki ako. Hindi ako pwedeng maging mahina. Ipaglalaban ko ang prinsesa nila. Tumango si Elise. Kakayanin natin to. Hindi mo lang ito laban. Laban nating dalawa to, Habi. Sana matanggap na tayo ng mga magulang ko. Ngunit pinutol ito ni Franklin. Ayokong itakwil mo ang pamilya mo para lang sa akin. Mas gusto kong matanggap nila ako para makita nilang tayo ang tinadhana. Napangiti si Elise. Ang sweet naman ng Habi ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Sa gitna ng kanilang usapan, hindi napigilang maluha ni Elise. My man, my one and only love, my husband, and my everything. And that's you. That's you, Franklin. I really miss you. Hinawakan ni Franklin ang mukha ng dalaga at kumiti. I love you, Elise. Sagot niya. I love you more, my man. Tugon ng dalaga. I love you so much, my wife. Bulong ni Franklin habang hinahaplos ang pisngi ni Elise. I love you more than everything, Franklin. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis na halik. Puno ng pangako at pagmamahal. I can't live without your presence, my love. You're so precious. You're so gorgeous. And I love everything about you. I want to be your man every single day. Until we'll get married and until we'll die together. Sabi ni Franklin sa kanyang matatamis na salita. Mas lalong napaluwa si Elise at sa sandaling iyon, alam nilang handa na silang ipaglaban ang isa't isa. Ano man ang kaharapin nila sa hinaharap. Oh, are you crying? Nag-aalalang tanong ni Franklin kay Elise. Sabay hawak nito sa mga pisngi ng dilaga. Nagpunas ng luha si Elise. Ikaw kasi, pinapaiyak mo ko. Ngumiti lang si Franklin at niyakap ng mahigpit si Elise. Don't cry. Stop crying, my love. I don't wanna see you crying. Lalo na kapag nasa harap kita. Ayokong nakikitang umiiyak ka ng dahil sa akin. Kaya tahan na, YP. Sobrang swerte ko sa'yo. Naniniwala akong wala nang katapusan to. Mananatili tayong hanggang sa dulo. Mahal na mahal kita.
At hinding-hindi na ako papayag na mawalay pa tayo sa isa't isa. I love you from the deepest part of my heart and soul. You'll always be my favorite boyfriend enemy as always. Nagngitian ang dalawa at ginawaran nila ang isa't isa ng isang halik na punong-puno ng pagmamahal. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!